pag-usapan natin yung The Kingdom. So, binebenta nga yung pelikulang ito na what if sa una pa lang siguro dito masaya si Magellan sa ating bansa at hindi tayo nasakop nilapo-lapo sa simula pa lang at tapos hindi rin so ayun basta ganun. Tapos yung bansa natin ay tawag na Malaya. Masyadong maraming nangyayari sa pelikulang ito para sa isang kwento na naganap sa isang bagong mundo na nilikha nila para lang sa kwentong ito. Isipin nyo Harry Potter pero siniksik lahat ng 7 kwento sa isang isang libro. Ayun yung nangyari dito. Pero alam nyo, para sa akin, gumana lahat ng mga story threads na nangyari dito eh. Pwede siyang makati nga rin. Kasi pwede rin itong gumana at least parang teleserye. Pero nagawa nilang maging interconnected sila sa isa. Gumana sila kasi parang nasa iisang bubong lang sila. Yung isang plot thread na to, may kinalaman pala siya dito. Tapos yung isang plot thread na to na parang sa tingin mo wala, nandito rin pala siya, gumagana rin pala. So ayun yung nangyayari. Gusto ko yung yung napakita sa trailer. Yung trailer parang sabi nating stereotypical sa parang formula ng mga kwento. Pero natutuwa ako na hindi lang pala yung nandito. Masyadong maraming nangyayari din talaga dito. Pero parang yung nagkulang lang siguro dito, kaya parang ipaliwanag yung mga kung paano nagpa-function karamihan sa mga nasa mundo nito. Konti lang yung parang na nila, masyadong na showcase dito sa parang bagong imaginative na bansang Pilipinas eh. Parang gusto ko pa. Pero hindi mo naman siya masyadong magreklamo ka na doon. Kasi at least satisfying na rin naman yung yung lahat ng kinalabasan. Pero parang gusto mo pa, parang gusto mong gumawa sila ng peking history book. Astig siguro yun kung gagawa sila ng history book para so, dito. Ayun na lang, basta masyadong marami nangyari dito, hindi ko i-spoil. Lahat ng mga gumanap dito ay solid. Siguro parang naiiba lang talaga si Vic Sotto. Hindi naman ibig sabihin na parang hindi maganda yung niya, yung acting. Parang kakaiba lang talaga sa kanya yung role na seryoso. Hindi naman ibig sabihin na di siya gumagana sa mga seryosong roles. Pero dito parang unutilized din si Vic Sotto eh. Parang sa tingin ko mas marami pang potential na parang mas marami pang characterization para sa naging character dito ni Vic Sotto. Yung the rest naman sila Piolo Pascual, Christine Reyes, Sue Ramirez, Sid Lucero, ayun, effective naman silang lahat. Tapos meron dito, parang kakaiba lang, parang siyang fan service. Nandito si Isa Calzado eh. Hindi ko alam kung marami pa ba silang parang collaboration. Kasi alam ko parang sa Starting Over Again lang ni Tony Gonzaga sila nag-collaborate eh. Tapos parang bigla ko naalala yung pelikula na yun. Nung nagkita sila ng character dito. Parang flow na pwede kong masabi dito. Yung mga action scenes. Yung unang action, at least yung parang first two na parang action set pieces nangyari, parang maayos naman. Pero yung mga sumunod, parang ang gulo. Hindi maganda yung, at least yung parang pagka-focus ng camera. Magulo sa totoo lang. Nakaka-appreciate na gumawa sila ng ganitong hypothetical at saka bagong mundo para sa pelikulang ito. Sa huli, maganda siya. Panoorin nyo na kung hindi pa. At ayun, papanoorin ko pa yung yung mga ilang MMFF. Siguro gagawin ko rin sila ng mga individual reviews pag nagkaroon na ako ng oportunidad na mapanood sila.